Ipinaliwanag naman ng isang legal expert ang kahulugan ng pagiging hostile witness ng isang testigo at ang mga legal implications sa ginawang pag-abot nito ng daan-daang milyong pisong confidential funds sa isang non-bonded officer. Narito ang report. Simula noong nakaraang linggo, sumalang sa witness stand ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Dito, itinuring siya ng prosekusyon bilang hostile witness dahil dati siyang empleyado ng OVP. Sa panayam kay Attorney Gregorio Jojo Batiller Jr. sa 13 sa tanghali, ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit iprinisinta bilang hostile witness si Acosta. Because ang witness dati or kasalukuyang empleyado ng Vice Presidente, you can expect that the testimony they give will be favorable to the OVP or will protect the actions of the OVP. Dahil dito, pinapayagan na ng Senate Impeachment Court ang prosekusyon na magtanong ng mas direkta o magkasa ng mga leading question. Ang diferensya lang naman sa hostile witness, pwede ka nang magtanong ng leading question. Kumbaga, diretsahan. Kasi sa regular witness, hindi pwede yung leading. Kailangan i-lay down mo yung predicate bago mo ma-diretso yung punto mo. Dito, pwede ng diretso, leading question. Sa pagharap ni Acosta, inamin niya na siya mismo ang nag-abot ng daan-daang milyong pisong confidential funds kay Colonel Raymond Lachica, isang non-bonded security officer ng ahensya. Ayon kay Attorney Batiller, isang malinaw na pagsuway ito sa Joint Memorandum Circular dahil ang bonded SDO lang dapat ang nagdi-disburse ng pera direkta sa mga beneficiary nito. Usually, itong mga what we call bonded officers, ito yung mga humahawak ng pera. So, yung Special Disbursing Officer, dahil siya nga ang hahawak ng pera, may bond yan na pagka nawaldas ang pera o hindi nabigay sa tamang tao, sagot ng bond. Dito, from Gina, na bonded officer, binigay lang niya kay Lachica na non-bonded. Lumitaw rin na tila naging pabaya si Acosta dahil basta na lamang niyang inabot ang pondo nang hindi inaalam kung saan o kanino talaga napunta ang pera sa liquidation. It established that naging careless, so to speak, si Acosta sa pera ng tao. Kasi dapat hindi niya binigay sa non-bonded officer. Dapat siya mismo ang nag-disburse kasi yun ang requirement. Siya mismo, the Special Disbursing Officer, shall directly give it to the beneficiary. Dito, basta na lang binigay niya. Sa huli, malalaman aniya kalaunan kung sapat ba ang mga idinahilan ni Acosta sa oras na umakyat ang kaso sa Ombudsman. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.